Sa mundong ito, hindi ang pinakamabait ang nabubuhay ng matagal, hindi rin ang pinakamatalino ang umaangat sa tuktok, kundi ang mga taong marunong gumamit ng utak ng iba para sa sarili nilang kapangyarihan. Ito ang mundo na ayaw ipakita ng mga nasa itaas. Isang larong puno ng kasinungalingan, panlilinlang at mga lihim na taktika. Isang laro kung saan ang emosyon ng tao ay ginagamit na sandata at ang mga mahihina ay ginagawang mga pawn sa chessboard ng buhay. Kung gusto mong maging hari at hindi alipin, kailangan mong malaman ang mga sikreto na ito. Dahil sa labanang ito, ang hindi marunong sa dark psychology ay tiyak na magiging biktima. Ngayon, ibubunyag ko sa iyo ang mga power moves na ginagamit ng mga makapangyarihan, mga taktikang pinaghalo mula sa 48 Laws of Power at madilim na sining ng manipulation. Pero tandaan mo, kapag nalaman mo ito, wala nang balikan. Dahil hindi na magiging pareho ang tingin mo sa tao, sa lipunan at sa sarili mo, kailanman. Una, lumikha ng giyera para ikaw ang paboritong tagapamagitan. Ang pinakamalupit na hari, hindi siya sumasali sa digmaan. Siya ang nag-uutos kung kailan ito sisiklab. Maghasik ka ng lihim na kaguluhan. Isang bulong dito at isang maling impormasyon doon. Gumawa ka ng senaryo na ang dalawang kampo ay mag-aaway habang ikaw ay nakaupo, kalmado at malinis. Kapag nagkaubusan na sila ng lakas at resources, ikaw ang magiging tagapagligtas na mag-aayos ng gulo. At sa proseso, lahat sila ay magkakaroon ng utang na loob sa iyo. Halimbawa, sa negosyo, pag-awayin mo ang dalawang kumpanya sa parehong merkado. Bigyan mo sila ng maling impormasyon tungkol sa isa't isa. Kapag pareho silang nalugi at naghirap, ikaw ang papasok para bilhin ang kanilang assets sa sobrang baba. Tahimik, walang nakakaalam na ikaw pala ang nagudyok ng lahat. Golden rule? Never fight directly. Control the fighters instead. Pangalawa, pakainin mo sila ng lasong matamis. Ang pinakamabisang kontrol ay hindi pilit, kundi kusa nilang hinahawakan ng tanikala. Magbigay ka ng kaunting premyo, kaunting kasiyahan at kaunting kalayaan. Pero siguraduhin na ang ugat ng kanilang survival ay manggagaling sa iyo. Habang unti-unti silang umaasa sa mga biyayang binibigay mo, wala na silang mapapansin na unti-unti mo na pala silang sinasakal. Halimbawa, boss ka sa isang kumpanya. Bigyan mo ang mga tao ng bonus, maliit pero masaya sila. Pero sa bawat bonus, dagdagan mo ang workload nila ng konti. Hanggang dumating sa puntong hindi na nila alam kung kaya nilang mabuhay nang wala ka. Aasa sila sa iyo habang ikaw ay nagiging Diyos ng kanilang sistema. Pangatlo, manipulahin ang emosyon gamit ang silent mirror. Ang emosyon ng tao ang pinakamadaling armas. Hindi mo sila dapat direktang kalabanin. Kopyahin mo sila. Maging salamin nila. Kung sila ay galit, magpakita ka ng kaunting galit pero mas kontrolado. Kung sila ay masaya, sumabay ka pero hindi sobra. Sa pagdaan ng panahon, maiisip nila na pareho kayo ng wavelength. Kapag naniwala silang ikaw ang nakakaintindi sa kanila, ibubukas nila ang kanilang mga sikreto at ikaw ang magiging tagapagdala ng kanilang kaluluwa. Sample conversation. Siya, wala na akong tiwala sa mga tao sa paligid ko. Ikaw, alam ko ang pakiramdam niyan. Minsan ako rin, parang ako lang ang nakakaintindi sa sarili ko. Siya, oo nga eh. Boom, ikaw na ang taong pinakamalapit sa kanya. Kapag nasa ilalim na sila ng emotional na impluensya mo, pwede mo na silang igalaw kung saan mo gusto. Pang-apat, durugin sila sa isang matinding hagupit. May mga kalaban na hindi mo dapat hayaang bumangon pa. Kung sila ay threat sa kapangyarihan mo, huwag kang makipaglaro ng pailalim. Tapusin mo sila ng isang bagsakan. Sa pag-atake, gawin mo itong mabilis, malinis at brutal. Huwag magbigay ng tsansa para makabawi sila o makaganti. Example, may kasama ka sa negosyo na lihim kang tinatraidor. Imbes na unti-unti siyang sirain, biglaan mo siyang tanggalin sa posisyon. Sabay i-reveal ang lahat ng ebidensya ng kanyang pagtataksil. Sa loob ng isang araw, siya ang magiging kontrabida sa mata ng lahat. At ikaw, lalabas na bayani. Golden rule? Crush your enemy totally. Huwag mo silang hayaang makahinga. Panglima, maging multo na hindi mahuli. Ang pinakamapanganib na manlalaro ay yung hindi mo mahuli ang itsura. Maging unpredictable. Huwag mong hayaang malaman ng iba ang iyong susunod na galaw o ang iyong mga pinaplano. Kung iniisip nilang pupunta ka sa kaliwa, tumalon ka sa kanan. Kung akala nila kilala ka na nila, bigyan mo sila ng panibagong muka. Kapag hindi nila mapredict ang galaw mo, takot ang sasakal sa kanila. Sample tactic. Sa meeting, kunwari sangayon ka sa ideya ng isa. Sa susunod na linggo, biglang ikaw ang may bagong plano na mas malupet. Hindi nila alam kung kakampi ka o kalaban ka. Ang hindi nila makita ay ang kamay mong kumokontrol sa buong laro. Panganim, gumamit ng proxy para walang bakat. Pinakamadaling madali ang taong laging nasa spotlight. Kaya huwag ikaw ang mismong gagalaw. Gumamit ng mga proxy, mga taong gagawa ng maruming trabaho para sa'yo. Kung may masisira,
sila ang sisihin. Kung may mananalo, ikaw ang magiging tahimik na nakikinabang. Example, sa politika, punduhan mo ang dalawang kandidatong naglalaban. Sino man ang manalo, ikaw ang panalo at walang makakaalam na ikaw pala ang puppet master. Pangpito, gamitin ang illusion of freedom. Ang tao ay galit kapag alam nilang kontrolado sila, kaya bigyan mo sila ng ilusyon na sila ang pumipili. Gumawa ka ng dalawang option, parehong panalo ka. Hayaang isipin nila na sila ang nagdesisyon, pero sa totoo, ikaw ang nag-layout ng laro mula umpisa. Example, gusto mong bilhin ang lupa ng isang pamilya. Bigyan mo sila ng dalawang offer, isang mababa, isang mas mataas. Natural, pipiliin nila ang mas mataas na offer. Hindi nila alam na pareho lang itong panalo para sa iyo dahil plano mo nang magtayo ng negosyo sa lupa nila. Pangwalo, tahimik na hari. Ang tunay na makapangyarihan ay hindi kailanman nagmamadaling magyabang. Tahimik ka lang, habang ang iba nag-aaway sa liwanag. Ikaw ang nagdidikta mula sa dilim. Sa bawat tagumpay, huwag kang mag-celebrate. Sa bawat talo ng iba, huwag kang tatawa. Hayaan mong ang mga bulong tungkol sa iyo ang kumalat. Kapag natatakot silang isipin kung gaano kakalakas, wala na silang lakas na kumalaban. Kung napansin mong parang may humahawak sa mga galaw mo, baka totoo nga, ang mundo ay parang chessboard. At kung hindi ka nag-iisip ng ilang hakbang sa unahan, baka ikaw ang maging piyesa na ginagamit ng iba. Ngayon na alam mo na ang mga tactics na ito, nasa iyo kung paano mo sila gagamitin. Pwede mong gamitin para protektahan ang sarili mo, o pwede mong gamitin para umangat at kontrolin ang laro. Pero tandaan mo ito, sa larong ito walang tunay na inosente. May mga taong tatawa sa harap mo pero sa likod ng ngiti nila, sila ang nagtatali ng mga tali sa buhay mo. Kaya bago ka pa mahulog sa bitag ng iba, siguraduhin mong ikaw ang naglalagay ng mga bitag. The best way to defeat an enemy is to make them think they're winning. Habang dahan-dahan mo silang sinasakal. At kapag dumating ang oras na ikaw na ang nasa itaas, huwag mong hayaang makita ng iba ang totoong galaw mo. Dahil ang pinakamakapangyarihang tao ay yung hindi mo alam kung ano ang iniisip. Sa dulo, ito lang ang tatandaan mo. Ang mundo ay hindi para sa mga mababait, kundi para sa mga marunong maglaro. Kung gusto mo pang matutunan ang mas malalim at mas madilim na diskarte, maaari kang mag-comment, mag-like at mag-subscribe. Manatili ka lang dito dahil ang susunod na ilalabas ko, baka tuluyan ng baguhin ang paraan mo ng pag-iisip. Hanggang sa muli. Salamat.